Narito na po ang kwentong tampok para sa gabing ito. Ngunit bago natin pasimulan ang atin pong kwentuhan, ay hayaan niyong samantalahin ko ang pagkakataon upang pasalamatan at batiin ang mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Gayon din, ang lahat ng patuloy na sumusuporta at nakasubaybay na nakikinig dito sa atin pong programa. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. At narito na po ang mga kwentong nakalinya para sa gabing ito. Ang una ay pinadala ng atin pong sender na nagpakilalang si Myla. At ito pong nilalaman ng sulat niya. Kumusta po kayo, Sir PB? Ako po si Myla, isang OFW at nakahiligan ko na pong makinig ng inyong mga kwento. Ito rin ang dahilan kung kaya nainganyo akong ipadala at ibahagi itong karanasan ko noong bata pa po ako. Sana po ay mapili nyo at mabigyan nyo ng pagkakataong mapabilang sa inyong mga ikukwento dito sa inyong channel. Nangyari po ang aking karanasan noong minsang magbakasyon kami sa probinsya nila Papa. 8 taong gulang pa lang po ako noong mga panahong ito. Naaksidente po kasi ang papa ko noon at pinayuhan siya ng doktor na magpahinga na muna, kung kaya naisipan ng mga magulang ko na umuwi sa probinsya. Hindi rin kasi makapagtatrabaho si Papa noon dahil maluba ang naging pinsala sa kanyang paa at kamay. Nang nasa probinsya na kami, sa ilang araw ng pamamalagi namin doon, ay mayroon akong nakilala na tawagin na lang natin siya sa pangalang Joyce. Tulad ko, ay 8 taong gulang din siya noong mga panahong ito. Siya ang madalas kong nakakalaro at parang ako lang rin ang nakakasundo niya. Minsan, nang maabutan niya ako na may ibang kalaro, ay nagalit ito. Kaya dito ko nalaman na silosa pala si Joyce. At ang gusto niya ay kami lang dalawa ang magkalaro. Bigla itong umalis nung araw na yon nang hindi man lang nagpapaalam. Kung kaya, alam kong nagalit talaga ito. Wala naman na akong nagawa pa nung mga sandaling iyon, kundi ang sundan na lamang siya ng tingin habang mabilis na lumalayo. Pero nang sumunod na araw ay nagulat ako nang dumating siya at humingi ng tawad sa akin. At niyaya niya akong magpunta sa kanila. Ang akala ko ay malapit lang ang bahay nila sa amin. Dahil nga sa madalas siyang pumupunta sa amin upang makipaglaro. Pero may kalayuan palang bahay nila. At yung dinaraanan namin ay wala ng kabahay-bahay at lubang masukal. Kaya medyo nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam. Sinabi ko sa kanya na bumalik na kami. Pero lagi niyang isinasagot sa akin na malapit na kami at hindi naman daw kayo magtatagal doon sa kanila. Nais lang daw niya akong ipakilala sa kanyang mga magulang. At nang minsan ko pang ulitin na magyaya sa kanya na bumalik na, ay napansin kong mayroon ng galit sa tinig niya. Bagay na ikinagulat ko. Dahil para bang kakaiba na ang kanyang inaasal. Kung kaya lalo akong kinabahan. Tinalikuran ko na siya at nagpasya na akong bumalik. Pinigilan niya ako at sinabi niyang ayun na raw ang bahay nila, sabay turo sa isang direksyon. At nang mapatingin nga ako ay nakita ko ang bubungan ng isang bahay. Pero nakapagpasya na ako. Hindi ko na rin pati gusto ang mga ikinikilos at inaasal niya.
Kaya itinuloy ko lang ang paglakad ko pabalik. Nang bigla ko na lang itong narinig na sumigaw at sinabing naroon na raw ako at pinagmamadali niya sila. Narinig ko pang sinabi niya na baka raw makatakas pa ako. Kaya dito na talaga ako kinabahan ng todo. May masama na pala talaga siyang balak sa akin. Kung kaya pala niya ako dinala doon. Kaya tumakbo na ako ng ubod bilis. Kahit tumihingal na nga ako, ay hindi po talaga ako tumigil. At naririnig ko yung kanilang mga tinig sa di kalayuan sa aking likuran. Hinahabol din nila ako. Hanggang sa may nakita akong lalaki na sa tansya ko ay halos kaidaran lamang ng aking mga magulang. Sinabi ko sa kanya na mayroong humahabol sa akin at sa tingin ko ay may masama silang balak. Gusto nila akong saktan. Nakiusap ako at humingi ng tulong sa kanya. Maya-maya ay nakita kong dumating na rin yung mga humahabol sa akin kasama si Joyce. Pero napahinto din sila nang makitang mayroon akong kasama. Nagtaka ako dahil bakit ganon ang kanilang mga itsura. Ang kakapal ng kanilang mga buhok at nagtatayuan. Biglang nagsalita yung lalaki at napamura sa salitang ginagamit doon. Para bang kahit siya ay nagulat din dahil sa kanyang nakita. Narinig kong sinabi niya na aswang ang mga ito. At kasunod noon ay hinugot na rin niya ang kanyang itak na nakasukbit sa kanyang bewang at binalaan ang mga humahabol sa akin. Matapang yung lalaki. Pinagmumura niya ang mga ito at sinabihan pa ng mga masasakit na salita. Sinabi rin niya sa kanilang hindi siya natatakot sa mga ito. At sisiguraduhin daw niyang bago nila kami mapatay ay marami sa kanila ang kanyang isasama sa hukay. Nakakatakot. Dahil kitang-kita ko na nagalit ng gusto ang mga kasama ni Joyce. Pero kalaunan ay umatras din ang mga ito at iniwan na kami. Doon ko napagtanto na marahil ay alam ng ibang bata ang tungkol kanila Joyce kung kaya iniiwasan nilang makipaglaro dito. Hinatid ako ng lalaki hanggang sa bahay nila Lola kung saan kami tumutuloy noong mga panahong iyon. Pagdating namin ay nagulat ang mga magulang ko dahil hinahanap na pala nila ako. Nagtaka din sila, lalong-lalo na si Papa, kung bakit kasama ko raw ang pinsan niya. Kaya ikinuwento namin sa kanila kung ano ang nangyari. Mula noon ay iniwasan ko na lumayo pa ng bahay. At nang gumaling na si Papa, ay bumalik na rin kami ng Maynila. Baon ko ang isang nakakatakot na karanasan na muntik ko nang ikapahamak. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Mina. Isa po ako sa masugid niyong tagapakinig. At masasabi kong naaaliw po talaga ako sa mga kwentong ibinabahagi po dito. Kaya naisip ko pong magbahagi din ng personal kong karanasan. Nais kong marinig ang sarili kong kwento dito sa inyong programa. 12 anyos po ako noon, Sir PB, nang unang makaranas ng nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Nagbakasyon kami noon sa bahay ng lola ko sa probinsya. May kalakihan ang bahay nila lola at 2 palapag yon. Pero luma na at pang sinauna pa
ang pagkakayari. Lagi po akong pinapatulog noon ni nanay tuwing tanghali. At kahit nasa bakasyon kami, ay araw-araw pa rin niya akong pinapatulog. Sa totoo lang po, ayokong matulog sa tanghali. Pinipilit ko lang dahil pinapagalitan nila ako. Kaya matagal bago ako nakakatulog, lalo na kapag naririnig ko yung mga boses ng mga kalaro kong nagkakaingay sa labas. Kaya kapag nagising ako ay gabi na. Minsan, nang pinatulog niya akong muli doon sa may kwarto sa itaas, nang magising ako ay napakadilim sa kwarto. Kaya gabi na, naisip ko. At nakalimutan nilang magsindi man lang ng ilaw sa silid kung saan ako natutulog. Pagbangon ko, ay napasigaw talaga ako ng ubod lakas. Dahil nagulat ako at natakot nang makita ko sa may bintana yung animoy malaking paniki na nakakapit doon sa mga rehas na bakal. Tapat na tapat pa naman sa akin yung bintana. At ang lalong ikinatakot ko pa ay hindi talaga iyon isang paniki, kundi tao iyon na mayroong malapad na pakpak. Mahirap paniwalaan pero totoo at sigurado ako sa aking nakita. Kahit ako man noong mga oras na iyon ay halos hindi rin makapaniwala. Pagkat noon lang ako nakakita ng ganon sa buong buhay ko at ayaw ko na iyong maulit pa. Pero hindi yung gusto ko ang nasunod. Dahil makaraan lang ang ilang araw ay muli akong nakakita ng aswang. Pero hindi na sa ganong anyo. Hindi ko kasi ipinagtapat sa mga magulang ko at kanila lola yung totoong nakita ko. Naisip ko kasi baka lalo lang nila akong higpitan at bawalang maglaro sa labas. Kaya nang mag-usisa sila sa akin noon kung ano ang aking nakita, kung bakit ako napasigaw ng malakas, ay sinabi kong pusa lang pala at nagulat lang ako. Pero kahit hindi ko sinabi sa kanila yung totoong nakita ko, ay naging mas maingat na ako. Hindi na talaga ako lumalabas sa bakuran ng bahay nila lola. Doon lang kami naglalaro ng mga pinsang ko sa loob. Pero mukhang matindi yata yung pagnanasa sa akin ng mga aswang doon kanila lola. Dahil kahit nasa loob lang kami ng kanilang bakuran, ay pinasok pa rin ako ng mga ito. Naglalaro kami noon ng tagu-taguan ng mga pinsang ko. Kagigising ko lang noon at mag-aalas 5 pa lang. Malawak ang nasasakop ng bakuran nila lola at maraming mga puno. Maraming pwedeng mapagtaguan. Kung kaya, angkop talaga para sa aming laro. Kasama ko lagi noon si Linda. Kung nasaan ako, ay naroon din siya. Nang nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalaro, ay may napansin akong tao na para bang nagtatago din. At doon ko siya nakita sa mga puno. Sinabi ko kagad kay Linda yung aking nakita. Pero sa halip na tumakbo, ay sinabihan niya akong yumuko at magtago kaming mabuti. Takot na ako noong mga oras na iyon at parang nahihirapan na akong huminga dahil sa sobrang kaba.
At nang mapalingon ako, ay nakita ko yung dalawang kamay doon sa may puno. Nakakatakot iyon. Hindi iyon normal na isang karaniwang kamay na makikita sa mga tao. Nakakakilabot iyon. Kaya sinabi ko kay Linda na tumakbo na kami. Dahil naroon lang yung aswang sa likod ng puno na ilang metro lang ang layo mula sa amin. Pero kung natatakot ako, ay naramdaman kong mas natatakot pala si Linda. At kaya pala ayaw niyang kami ay tumakbo ay dahil sa halos hindi na niya maigalaw pa ang kanyang katawan dahil sa sobrang takot. Hinang-hina siya. At tulad ko, ay nahihirapan din siyang huminga. Na habang pinagmamasdan ko siya, ay napansin kong tila mas malala pa nga kesa sa akin. Pagkat may sakit pala ito na hika. Nang muli akong mapalingon, ay nakita ko na pati ang braso ng aswang, pati yung kabahagi ng kanyang buhok. Naisip kong dahan-dahan na itong kumikilos. Nang ibalik ko ang pansin ko kay Linda, ay nakita kong namumutla na maging ang kanyang mga labi. Pilit ko pa ring pinapalakas yung loob niya at sinasabing kailangan na naming umalis doon. Nang ituon kong muli yung aking tingin doon sa aswang, ay nakita kong tuluyan na itong lumabas sa kanyang pinagkukublihang puno. At dahan-dahan na itong gumagapang na parang aso. Kaya sisigaw na sana ako para humingi ng tulong nang bigla namang kaming matagpuan ng mga pinsa namin. Kanina pa raw nila kami hinahanap. At nang tingnan kong muli ang aswang, ay wala na ito. Nagulat ang mga pinsa namin nang makita nila si Linda at nagtulong-tulong kami na buhatin siya. Pagdating namin sa bahay, ay sinabi ko na sa aking mga magulang ang nalalaman ko. Lahat ng aking nakita ay sinabi ko na sa kanila. Sabi ng lola ko, mayroon daw talagang isang pamilya doon sa kanila na pinaniniwalaan ng mga tao na may lahing aswang. Pero matagal na raw silang walang balita sa mga ito. Ang alam daw nila ay ng ibang bayan na sila. May nakapagsabi din na nasa Maynila na raw ang mga ito, pagkat may nakakita na taga roon sa kanila. Kaya wala nang mga nangyayaring kababalagan doon sa kanila na dulot ng mga aswang. Kaya nagtataka raw si Lola kung bakit bigla na namang sumulpot ang mga ito. Sabi pa niya, iilan lang naman ang mga taga roon sa kanila ang ng ibang bayan. Halos lahat ng taga roon sa kanila ay doon na nakapag-asawa at namuhay. At karamihan ng mga umalis sa lugar nila ay hindi na nakabalik pa. At ginawa pa nga niyang halimbawa si Mama na kung hindi pa nga raw niya pinilit na magbakasyon ay baka hindi pa kami umuwi, sapagkat boring talaga doon sa kanila. Aaminin kong kahit ako nung naroon kami ay hindi talaga nasiyahan sa naging bakasyon namin. Buti na nga lang at may mga pinsan akong masisipag na nagpupunta ron sa bahay nila Lola para makipaglaro sa akin. Dahil yung lugar nila Lola ay parang ghost town. Walang kabuhay-buhay at talagang nakakatakot. Na binagayan pa
na nag-iisa niyang bahay na malaki. Ngunit makaluma naman ang disenyo na parang haunted house na nakatirik sa pinakapusod ng lupain nila. Idagdag pa yung mga naglalaki ang puno na nakapalibot, na nakakatakot yung mga itsura dahil sa paraan ng pagkakatubo ng kanilang mga sanga. Kaya tama, sino nga naman ang gaganahang bumalik pa doon kapag nakaalis na? Ang magbibigay na lang sa iyo ng motibasyong magbalik sa lugar na iyon ay yung pagmamahal mo sa mga kaanak na naiwang naroon. Maliban doon, wala na. Kaya dahil sa sinabing iyon ni Lola, kung kaya, naikwento ko yung tungkol sa mag-asawang nakausap ko sa barko. Nakatabi ko kasi sila habang pinagmamasdan ko yung paglubog ng araw. At kanila akong tinanong kung taga saan. Kaya sinabi kong magbabakasyon lang kami at ang nanay ko talaga ang taga roon. Sinabi ko ring yun pa lang ang unang pagkakataong kong makapunta roon dahil sa Maynila na ako'y pinanganak at lumaki. At tinanong nila ako kung saan ang aming destinasyon. Saan daw kami tutuloy pagdating namin sa probinsya. Kaya binanggit ko yung lugar na sinabi sa akin ni Mama. At napansin kong medyo nagulat pa sila. At masayang sinabi sa akin na doon din ang tungo nila dahil mga taga roon sila. Biglang nagulat si Lola sa ikinuwento ko at agad niyang ipinalarawan sa akin yung sinasabi ko mag-asawa na nakausap ko. Kaya base sa natatandaan ko ay agad ko namang inilarawan sa kanya at nagulat kami sa naging reaksyon ni Lola. At sinabi niyang yun nga ang pamilyang tinutukoy niya na lahi ng mga aswang. Tinanong niya pa akong muli kung may mga kasama ang mga ito. Sinabi kong kasama nila ang kanilang mga anak at bali 3 pamilya silang lahat. Biglang napatakip si Lola ng bibig at talagang panandalian pang natulala dahil sa sobra niyang pagkagulat. Bakas na bakas sa kanyang muka ang matindi niyang pag-aalala. Sinabihan niya kaming lahat na magpipinsan na wag nang lalabas pa ng bahay. At agad niyang ipinasarang mabuti yung mga pinto at bintana. Inutusan din nila kami na kumuha ng mga bawang sa kusina. Si Papa naman ay wala na ring nagawa pa kundi ang sumunod sa mga sinasabi ni Lola. Hindi kasi ito naniniwala. At para sa kanya, yung mga ipinagtapat ko ay guni-guni ko lamang. Sinabitan namin ng mga bawang yung bintana at pinto. Pinalagyan din iyon ni Lola ng mga walis na nakabaliktad at inihambalang. Ang pinsang ko namang si Linda noong mga oras na iyon ay nakahiga at nakatulog na. Bumuti na rin kahit paano ang kanyang kalagayan. Kinuha ng pinsang ko yung krus na nasa altar at kanya sana iyong isasabit din sa may pinto. Pero pinigilan siya ng papa ko at sinabing hindi iyon totoo. Kaya parang nakaramdam ako ng inis noon kay Papa. Pero sa lahat ng hindi niya pinaniniwalaan ay doon siya tumama dahil sinang-ayunan iyon ni Lola. Sinabi ni Lola na kanila nang nasubukan noon
At wala nga raw iyong naging epekto sa mga aswang. Sa mga palabas lang daw nangyayari iyon. Nang maisaayos na namin ang lahat, ay saka pala naghanda sila lola at mama ng aming magiging hapunan. Maya-maya, bigla kaming nakarinig ng mga boses sa labas. Dumating ang kuya ni mama at kasama nito ang panganay na anak na lalaki. Nagtaka daw kasi sila kung bakit hindi pa nakauwi si Linda, kung kaya kanilang hinanap. Sinabi namin sa kanila kung ano ang nangyari at maging sila ay nagulat. At yun ang dahilan kung bakit hindi na pinauwi pa ni Lola ang mga pinsang ko. Nandito na naman pala sila. Yan ang tandang-tanda ko na sinabi ni Tito na kapatid ni Mama. At sumagot si Lola ng oo at mas dumami pa. Dahil nagsipag-asawa na ang kanilang mga anak. Habang naglalagay na kami ng mga pinggan sa mesa at naghahanda na para kumain, ay nagsimula ng umalulong yung mga aso. Nakakatakot iyon. Hindi lamang yung kanilang tunog, kundi ang katotohanang wala naman akong natatandaang may alagang aso sila Lola. At nang sumilip si Tito sa bintana, ay nagulat siya at agad na napatingin sa amin. Sinabi niyang mayroong mga tao na nasa labas. Pero nakatayo lang ang mga ito at tila kumukumpas yung isang lalaki na para bang nagmamando at ibinibigay ang kanyang mga utos. Pumunta si Lola sa kanyang silid at paglabas niya ay kanyang ipinakita sa amin yung isang bote na may langis at dumaawas iyon. Sinabi niyang sila nga ang nasa labas. Nang kanyang tinutukoy ay yung pamilya ng mga aswang. Dahan-dahan akong lumapit sa may bintana at hinawi ko yung kortina noon. At kahit natatakot ay sumilip din ako. At nagtaka ako sa aking nakita. May mga kasama yung lalaki na nakaupong tulad sa aso. Nagpaalam si Tito kay Lola at Mama na kanya nang lalabasin ang mga ito. Pero hindi sila Lola pumayag at sinabing delikado. Pero sinabi ni Tito na nag-aalala siya na baka sunugin ng mga ito ang bahay ng dala nilang mga sulo para mapilitan silang lahat na lumabas. At hindi niya raw iyon mapapayagan. Nagsalita si Papa at kanyang sinang-ayunan si Tito. Naisip kong makasarili si Papa na hindi man lang niya inisip ang kapakanan ni Tito. Basta ligtas lang siya at ang kanyang pamilya. Pero nagkamali ako. Dahil matapos niyang sumang-ayon ay sinabi nito na sasamahan niya si Tito at ang anak nitong lalaki. Kaya kinuha ni Lola yung itak ni Lolo at ibinigay kay Papa. Naramdaman na namin noon na mayroon ng umaali-aligid maging sa likuran ng bahay. At parang inaalam nila kung saan sila maaaring makapasok. Sukbit ang kanilang mga itak ay lumabas na sila Papa. Sumama din si Mama at Lola, pero nasa likod lang sila. At naroong kami ng mga pinsang ko sa may pinto na hinayaan lang namin bagya yung nakabukas. Tinanong sila ni Tito kung anong dahilan bakit sila naroon. Sumagot ang lalaki at sinabing alam na raw ni Tito ang dahilan at wag na raw itong magmaang-maangan. Napansin kong yung kausap ni Tito
ay yung lalaki na nakakwentuhan ko sa barko at nasa tabi nito ang kanyang asawa. Sa itsura ng mga ito ay parang kaidaran lang nila sila mama. Pero ang sabi sa amin ni Lola, sila ang totoong kaidaran ng mga ito. Mga kababata pangaraw nila ni Lolo ang mga ito. Nagpatuloy pa ang kanilang mga pag-uusap. Sinabi ni Tito sa lalaki na kanyang ipaalaala sa kanya pagkat medyo nalimutan na niya kung ano nangyari. Biglang mas lalo pang naging mabalasik yung mukha ng lalaki na mahalata mo talagang nagalit ito. Para bang mayroon siyang naalala na hindi maganda nang sabihin iyon ni Tito sa kanya. Hindi ito sumagot, kung kaya nagsalita na uli si Tito at sinabing ginawa lang nila kung ano ang tama. Dapat daw nilang tandaan na hindi nila ginusto ang nangyari at sila ang punot dulo ng gulo. Ipinagdiinan pa ni Tito na ang mga ito ang nagumpisa at sila ay umaksyon lamang. Umakbang pang papalapit si Tito, dahan-dahan, habang dahan-dahan ring hinuhugot ang kanyang itak. Sinabi niyang hindi na sana sila dapat bumalik pa at kinalimutan na lang ang lahat. Ngayon, naalala na rin tuloy niya yung sakit ng kanilang ginawa kay Lolo, na para kay Tito, yung buhay ng isa nitong anak ay kulang pa nakabayaran sa buhay ng tatay nila mama na si Lolo Pedring. Kaya hinamon ito ni Tito na kanila nang wakasan at wag nang idamay pang iba, lalong-lalo na raw kaming mga bata. Pero sinabi ng lalaki na uubusin nilang lahat ng natitirang lahi ni Lolo Pedring. At humanda na ang mga ito para lumusob. Maya-maya, biglang nagliwanag sa di kalayuan at narinig namin ang maraming tinig. Di nagtagal ay nakita namin kung sino ang mga dumating. Mga kapatid pa ni Mama at kasama ang kanilang mga anak na lalaki, pati na ang kanilang mga kaibigan at iba pang kababaryo. May mga dala din silang itak at pinatulis na kawayan at bigla na lang nagkagulo nang walang sabi-sabi nilang sinugod ang mga ito. Pati yung mga nasa likod ng bahay ni Lola ay nagsipagtakbuhan na papunta sa kanilang mga kasama at nagsipulasan na sila. Pero sinundan pa rin ito nila Tito at tinugis. Nang mag-uumaga na, nagising ako nang marinig ko yung boses ng mga dumating. Sabi ng panganay nila Mama, matatahimik na muli ang kanilang lugar. Pero hindi umano yon panghabang buhay, dahil marami pang natira sa kanilang lahi at tiyak siyang gaganti ang mga ito. Pero matatagalan pa. Yan ang mga narinig ko sa kanilang pag-uusap. Kaya nasabi ko sa aking sarili na ayoko nang magbakasyong muli doon kanila Mama. Iyon ang una at huli kong pagpunta doon. Kaya po hanggang ngayon ay hindi pa ako nakabalik sa probinsya nila Mama. Wala na rin si Lola at ang nakatira sa bahay nila ngayon ay ang pamilya ng panganay na kapatid nila. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, at marami pong salamat. Ipinadala ng isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Ruben. Halina at atin pong sama-samang pakinggan
Kumusta po kayo, Sir PB? At sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Ruben. At ipinanganak po ako sa Masbate. Pero bata pa lang, edad 14 po, ay lumuwas na ako ng Maynila. Sumama po ako sa mga kaibigan ko. Maaga po kasi kaming naulila ng mga kapatid ko sa ama at nag-asawa po muli ang nanay namin. At hindi ko po gusto ang ugali ng napangasawa niya. Kung kaya nagpasya po akong umalis ng bahay namin. Bali 3 po kaming magkakapatid at tanging ako lang ang humiwalay. Iba't ibang trabaho po ang naranasan kong pasukan para lang makaraos sa araw-araw. Nangyari naman po ito nakakatakot kong karanasan nang minsang tumira ako sa bago kong nakilalang kaibigan. Bali 2 lang kami sa bahay nila. Wala nang pareho ang mga magulang niya at siya ay solong anak. Kaya siya nang nagmana ng bahay. Nung una ay ayos lang naman ang lahat. Normal lang at wala naman akong napapansin talagang kakaiba. Maliban sa kalumaan ng bahay nila. Pero ayos lang naman sa akin yon. Malaking bagay nga para sa akin dahil hindi na ako mangungupahan pa. Pero sa bawat pagdaan ng araw ay doon ko nararamdamang mayroong kakaiba sa bahay nila. Una kong naranasan ito nang minsan magyaya yung kaibigan ko na si John. Magkaiba kami ng pinapasukan pero nataong kasi na pareho naming day off nung araw na yon. Kung kaya inom daw kami. At dahil sa wala naman kaming gagawing iba kung kaya pumayag ako. Pangtanggal inip na rin naisip ko noon. Nang maubos namin yung 2 bote ay nagpaalam muna ako sa kanya at sinabi kong iihilang ako. Nang naroon na ako sa banyo at kasalukuyan ng umiihi ay may kung anong lamig akong naramdaman. Dati nang malamig sa bahaging iyon pero nung oras na yon ay kakaiba talaga. Biglang nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan. Kung kaya nagmadali na ako at bumalik dun sa sala kung saan kami nagiinuman. Minsan naman mga mag-aalas 10 na yun ng gabi nang dumating ako sa bahay. Tinanong ko si Jun kung kumain na ba siya dahil naririnig ko siyang nasa may kusina. Palagi talaga itong nauunang umuwi kaysa sa akin dahil mas maagang pasok niya. At tinanong ko nga siya noon kung kumain na dahil may binili akong pagkain. Pero hindi ito sumagot. Kaya inulit ko yung aking tanong sa pag-aakalang baka hindi lang niya ako narinig nung una. Pero wala pa rin. Kaya nagpasya na akong puntahan siya. Pero laking gulat ko at pagtataka nang wala naman palang taong naroon. Sa takot ko ay nagmamadali akong bumalik ng sala at nagbukas ng TV. Hindi rin muna ako umakyat doon sa kwarto ko sa itaas dahil sa takot. Makaranang mahigit 1 oras ay tsaka palang dumating si John at nalaman kong namasyal pala sila ng girlfriend niya. Kung kaya ginabi na ng uwi. Pero hindi pa dyan natapos yung mga nakakatakot kong karanasan sa bahay na yon. Minsan habang naliligo ako dahil sa ako ay papasok, habang sinasabunan ko ang aking mukha ay bigla ako naapa-atras. Nang pagmulat ko ay nakita ko ang isang babae na may mahabang buhok na nasa aking harapan. Pero saglit lang iyon at bigla ring nawala. Parang isang kisap mata lang. Hindi ko nga nakita ang mukha nito at tanging mahabang buhok lang niya ang nakita kong nakalugay. Hindi ko alam kung nakatalikod ba ito o nakaharap na natatabunan lang ang mukha.
Pero ang ipinagtataka ko talaga ay papaano nakapasok yun doon, gayong nakalak ang pinto ng banyo. Kaya doon na ako naniwalang may kababalagan talaga nangyari sa bahay nilang iyon. Isa pa, bakit bigla yung nawala? Pero nahihiya akong banggitin kay Jun ang ukol doon, dahil baka pagtawanan niya ako at sabihang duwag. Pero napaisip din talaga ako noon kung nararamdaman din ba o pinapakitaan si Jun. At hanga ako sa kanya kung sakaling alam na niya ang tungkol sa bagay na yon. Dahil bago ako dumating sa bahay nila ay tanging siya lang mag-isa ang nakatira doon. Hanggang sa kahit sa pagtulog ko ay nananaginip na ako ng hindi maganda. Madalas na akong binabangungot. Hindi ko alam kung dahil ba sa palagi kong naiisip iyon o mayroong ipinapahiwatig sa akin. At ang mas lalo pang ikinatakot ko na binala ko na talagang umalis sa bahay na yon ay nang magising ako isang madaling araw sa di ko malamang dahilan at nakita ko yung babae na nasa may gilid ko na. Pero nakatayo lang ito at hindi gumagalaw. Bigla ako natulala at talagang hindi nakapagsalita. At nung pagkakataon na iyon ay medyo matagal yung kanyang ginawang pagpapakita sa akin. Kaya hindi na ako nakatiis pa. Kinabukasan ay sinabi ko na kay Jun ang tungkol sa bagay na yon. Sinabi ko rin sa kanya na maghahanap na lang ako ng ibang malilipatan. At nagtaka ako kay Jun dahil parang wala ito naging reaksyon man lang. Na ang tangi niya lang naging tugon sa akin ay sige. Kaya sinabi ko sa kanyang dahilan kung bakit ako aalis. Sinabi ko baka hindi ko na kasi makayanan. Dahil kahit sa panaginip ko ay nagpapakita ng babae at para may gusto itong ipahiwatig. Nang marinig ni John ang sinabi ko ay nagulat ako nang bigla itong nagbago. At tila ba nag-alala pa sa akin at sinabing tiisin na lang yung mga nangyayari kesa mangupahan pa ako. At pilit pa niyang ipinaliwanag sa akin na baka guni-guni ko lang daw ang lahat. Dahil wala naman daw siyang nararamdaman na kahit ano. Dahil mag-iisang taon na raw siya doon sa bahay na yon. Nabigla naman ako nagtaka. Dahil ang buong akala ko ay minana niya iyon sa kanyang mga magulang. Sa makatuwid, buong buhay niya dapat ay inilagi niya sa bahay nilang iyon. Kaya nagtanong ako sa kanya kung bakit nasabi niya na mag-iisang taon pa lang siya doon. Napansin kong para itong biglang nataranta at nalilito nagkagilap ng may sasagot sa akin. Sinabi niya na pinauwi daw siya ng kanyang mga magulang sa probinsya, kung kaya doon na siya lumaki. At bumalik lang nung namatay na ang kanyang mga magulang. Kaya raw mag-iisang taon pa lang siya sa bahay nilang iyon. Nanalabuan talaga ako sa sagot niya. Dahil hindi nasagot yung tanong ko, sa halip ay lalo pang dumami yung mga tanong sa isipan ko. Pero hinayaan ko na lang at hindi ako nagpalata sa kanya na interesado ako malaman kung ano talaga ang totoo. Bigla kasi akong kinutuban ng hindi maganda. Malakas ang hinala ko na mayroong itinatago si Jun. Kung ano yon, ayun ang gusto kong malaman noon. At nagpakitang muli sa akin ng babae. Pero sa pagkakataong iyon ay mas matindi. Wala akong pasok noon at mag-isa lang ako sa bahay. Pagbaba ko galing sa kwarto ay nakita kong mayroong paa na naklawit sa may sopa. Kaya akala ko ay bumalik si Jun at nahiga doon. Baka hindi na naman ito pumasok, naisip ko. Minsan kasi kapag sinusumpong ito ng katamaran ay bigla na lang uuwi at hindi na papasok. Pero laking gulat ko nang ako'y lumapit. Dahil nakita kong muli yung babae na nakahiga doon pero tad-tad dito ng saksak at naliligo sa sariling dugo. At natatakpan pa rin ang mukha nito ng malago at mahaba niyang buhok. May laslas ito sa kanyang pulso at sa may leeg. Wala rin itong suot na damit at tanging mga panloob lamang.
Kaya napatakbo akong pabalik sa aking kwarto. Pero pagbukas ko ng pinto ay naroon ang babae na nakalugay ang kanyang mahabang buhok sa harapan ng mukha at nakatayo ng tuwid. Pero nakapagtataka at kapansin-pansin na mas mataas ito kaysa sa akin, kaya napatingin akong bigla sa ibaba. At nakita kong nakalutang ito. Mabilis na akong tumalikod at bumabang uli. Lumabas na ako ng bahay. Naramdaman kong nangapal talaga yung aking mukha at pakiramdam ko ay parang umakyat na lahat ng aking dugo sa ulo dahil sa lakas ng pagtibok ng puso ko. Dahil sa tindi ng takot na naramdaman ko noong oras na yon. Buti na nga lang kahit paano ay may pera ako sa aking bulsa. Kaya nagpasya na ako magpunta sa bahay ng isa pang kaibigan na sinamahan ko noon nung magpa-Maynila ako. Ayoko na talagang bumalik pa sa bahay na yun ni June. Pakiramdam ko ay mamamatay ako dahil sa sobrang takot. Nang nasa bahay na ako ng kaibigan ko ay nakisuyo ako sa kanya na siya na lang ang kumuha ng mga gamit ko doon sa bahay nila June. Nakakuha ng kaibigan ko yung aking mga gamit, pero mayroon ding ipinasabi sa akin si June. Gusto niyang bumalik ako doon sa bahay niya. Ngunit nagdesisyon na ako. Di bali nang mangupahan na lang ako kaysa naman mamatay ako sa takot. At hindi na rin ako interesadong malaman pa ang tungkol sa nagmumulto na yun doon. Pero makaraan lang mahigit 1 linggo ay nakita ko sa telebisyon na hinuli si June. Ayon sa balita, pinatay nito ang kanyang kinakasama dahil sa matinding selos. At dahil sa kaibigan ko pa rin naman ito, dinalaw ko siya sa kulungan. At dito na niya inamin sa akin ang lahat. Nabisto ang lihim ni June nang dumating bigla sa bahay ang kapatid ng kinakasama niya na nasa ibang bansa pala. Wala raw siyang kaalam-alam na may kapatid pa pala ito na nasa ibang bansa. Dahil ang alam niya ay nag-iisa lang itong anak at ulila na sa mga magulang. Ipinabarangay daw kaagad si June at ipinahuli sa mga pulis. Dahil nagtaka ang kuya nito kung bakit siya ang nakatira doon. At wala na siyang nagawa kundi ang umamin nang torturin siya ng mga kakilala at kaibigan ng kuya ng dati niyang kinakasama. Ayon pa kay June, nagdilim lang daw umano ang kanyang paningin noon kung kaya nagawa niya ang karumal-dumal na bagay na yon. At doon na ako naliwanagan na may nais pala talagang ipahiwatig yung babae sa akin. Humihingi pala ito ng hustisya. At yan po, Sir PB, ang akin pong naging karanasan. Isang karanasang ayaw ko na talagang maranasang muli. Maraming salamat po. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.